Therefore, it is no great thing, sabay-sabay. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. Panginoon, I pray na hindi namin, navigate namin itong subject na to, Lord. Medyo, again, complicated. Kailangan po aming tulong ni Lord. Spirit of the text, makita rin namin. Sinasabi dito. Especially sa aming topic, Panginoon, na ito'y dumating sa amin, Panginoon. Ito'y sinusubo sa amin. Ito po'y nakikita namin. Kailangan i-address. Kaya tulungan niyo po ulit kami as we attempt to unfold the truths that are in these passages and this topic, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Hey, maaga pa naman, oh. Good afternoon sa lahat. Good afternoon. Sabi nga, no, Halloween topic tayo. Title po natin ngayon. Ito yung lately kasing napansin ko sa mga Catholic, no. Kaya title natin is Halloween and Catholic Gaslighting. Halloween and Catholic Gaslighting. So, wala nang subtitle. Yun na yun, eh. So, ang hirap niya. Nasa sa Bible yan. Makikita natin dito unti-unti yung mga style, mga ginagamit nila para ma-address na natin yan. Kasi, sabi nga nila lately, sabihin nila, hindi naman, huwag kayong magdamit ng impyerno. Kayo magdamit ng demonyo. Salamat naman. Sino magsasabi ng gano'n? Kahit demonyo, hindi naman siya sabi, sambahin niyo ako. May mga gano'n ding style, yung mga rock and roll music, yung mga satanista talaga. Bihira po yun, kasi bihira na maloloko nila doon. Alam niyo, may mga ibang level ng panloloko yan. Kaya i-address natin, especially sa Catholic, pero sagiin lang din natin sila kasi yung pinaka-text dito, sa gaslighting nga. Yung sabi ng gaslighting, ulitin na natin para sa ibang di pa masyadong. Ito yung, hindi nyo pa nakuha yung sinabi ko dati. Ito daw yung the most searched word noong pandemic. Alam nyo ba yun? 2020, 2021. Kasi may mga nagsasabi, gaslighting yan eh. Ano yung sabihin ng gaslighting? So, iba yan. Iba yung gaslight. Wala yan. Itong definition na to, iba. Hindi yan lumagpas na. Saan? Ito, gaslighting yan. A psychologically manipulate a person, or pwedeng persons, or nations, diba? Usually over an extended period of time. May matagal yung panloloko. So that the victim questions the validity of their own thoughts. So niloloko ka na, pero yung pangloloko, sobrang galing. Kasi ikaw na mismo magdududa. Naisita na ba ulo ko? Ito ginagawa sa atin ng Catholic. Naniwala kayo, sabi sa inyo lagi. Babaliktarin ka pa. Sabi ba naman sa akin sa mga forum lang, sabi. Bringing up ko yung Spanish Inquisition. Alam niyo na ba yun? Yung ginawang pagpapatay. Dahil yung panahon na yun, ewan ko ba't meron sa Espanya. At alam natin mga Pilipino sana yan, napansin nyo sana sa history natin. At sa mga pahiwating ni ating bayani. Diba? So kahit siya hirap siyang hindi nga sinabi ni Rizal na kulto yan. Hindi nga gano'n kasi iba rin yung background ni Rizal. Pero ang ginawa niya daily sa kanyang mga nobela at written works, yung pinakasikat na first yung dalawa, no? Tinatakil niya pa rin ba yan sa third year na? Salamat naman, no? Sana hindi mawala yan. Third year and fourth year namin yan. Meron ba kayo dyan? Meron pa rin, di ba? Meron pa rin kayong mga role playing. Mga dana, meron pa rin. Ano yung first year? Wala. Second year naman kayo gumana. Gumanda na. First year wala pa.
El Feli is fourth year. Noli is third year. Ang hirap mag-convert, no? Ayun, Ibong Adana first year. Lorantet lang. Ganun pa rin ba? Ganun pa rin? Okay. Okay naman. Francisco Balagtas. Ayan. Balagtasan. Ano ba tayo punta dun? Ayan, sa mga Espanyol, di ba? Ayan. So kahit si ewan ko anong religion ito ni Rizal, Mason din yan eh. Pero kahit na mga ano yan eh, may influence yan ng kasi nung panahon na yun, kung sasundan nyo rin yung ating history and then i-compare nyo sa history ng Europe nung time na yon, nagkakaroon din ng enlightenment na nung mga panahon na yon. Alam nyo ba yun? Kaya na-influensahan yun na bakit nga ba tayo magpapasakop? Yan, gano'n. Eh may mga mayaman din Pilipino nakapag-aral dun. So yun. So yung style ni Rizal, sumulat siya ng nobela ngayon para yung mga kababayan nating Pilipino ay magising sa kasinungalingan ng mga Espanyol. At pero hanggang ngayon, ang dahil pa rin tulog. At dahil matindi po ang ginawa nilang panluloko nga. Kaya sabi sa akin, matagal na yan eh. Ang tanong ko naman sa'yo, kung matagal na yung Spanish Inquisition at parang gusto niya sabihin na matagal na yun, patawarin mo na kami. Hindi, matagal na yun, wala na yun eh. Kaya ang tanong ko, yung Catholic kasi ano yan eh, solid yung kanilang leadership hanggang sa Roman Empire, hanggang ngayon. May pagkakaiba pero wala nga silang dininay na doktrina nilang mali eh. Buti yung meron. Ngayon, nagkaroon sila ng Vatican II. Eh sabi nung ako, hindi ko nabasa yun, hindi maminig ko sa inyo, hindi ko nabasa lahat, mahaba eh. Pero sabi ng mga nag-comment doon, wala namang pinagkaiba eh. Kung ano yung aral nila dati, yung pa rin. Kasi ang aral nila, sa aral nila, yung Pope di nagkakamali eh. Hindi, sabi yun. Yung sinabi ng Pope yun na yun. Kaya na-invento yung Immaculate Conception, yung Purgatorio. Mga Pope lang nag-invento nun. Nasa Bible yun. Ngayon, so kaya ngayon, itong mga to, nag-gaslight na sila, and then, ayan, tuloy lang natin ha. Ayan. So, yung biktima, ano ba yan? Sorry. Tungayo ako sa Miriam yun. Pindot ka lang, lumipat na eh. Ayan, so yung biktima mismo, yung nilolokong tao, tinatanong niya na yung sarili niya, naisira na ba ulo ko? O sige na nga, totoo na yan. O sige na nga, kayo yung tunay kasi kayo na ako sa Pilipinas eh. Di-display nila yung mga napakalumang monestaryo nila, di ba? UST raw, pinakamatagal na. So, sila pala yung nauna. Kailan ba UST? Wala pang 1500s yan eh, mga 1600s lang yan, pinakaluma na yun. Ilang taon na ng Christianity? 1,600 na before ng UST. O, sa palagi wala nangyari doon. Hindi, nauna yun eh. Sana nauna. Kasi Satanas, nasa paraiso na yun, ang loloko na yun eh. Hindi ibig sabihin nauna, tama. Hindi lagi. So ngayon, pag naloko ka na, hindi ka na loss of confidence and self-esteem. Ginagawa po nila yan, naalala nyo yung naalala ko na naman yung palabas na conspiracy theory. Ganong ginawa sa kanila, tinurukan siya alam niya yung kalokohan ng mga gobyerno. Alam niya, inisa-isa matalino siya. Problema, tinurukan siya ng drugs. Hindi naman siya pinatay. So ngayon, talagang may kalokohan na siya. Medyo parang si Raulo na rin siya kasi tinurukan ano-ano eh. Parang alam ko to pero parang hindi ko maalala. Sino man naniniwala sa'yo? Diba? So magmumukha siyang baliw and therefore, ang isipin ng mga tao, ang sinasabi ko sa mga, sa gobyerno, sa CIA, hindi totoo yan, si Raulo naman ikaw eh. Pero actually, totoo yung sinasabi mo, alam mo, problema, inalis nila yung tiwala ng tao sa'yo, di ba? Kaya actually, maraming outside of Christianity na approach mo lang. Parang kahapon nga yung na-approach ko, na matanda yung isa, tapos dalawang bata. Ayaw niyo magpakilala eh. Basta Bible dala mo, tapos bandang sabi sa akin, wala namang tama, walang mali eh.
mag-i-engineer ka at walang tama mali. O sige. Okay, paano yung building code? Mari ganun. Antay ka dyan. Math yan eh. 1 plus 1, tama ba mali? Tama po. Di may tama at mali. Very simple, pero kasi iba yun. May tanim yun na panluloko. May tanim yung batang yun. Kaya ganun din dito. Baka makalimutan yung flat earth nga. Alam nyo na kasi ito eh. Pero kasi itong mga, alam nyo na, baka meron tayong guest. Yung flat earth, ang laking dagok yun sa Christianity kasi mga nagsasabi na iniwala silang flat ang earth kaya siya magsasite ng Bible na sablay naman. Nakita niyo yun? So nagmumukhang baliw yung Christianity sa harap ng mga, yung gaslighting din yun. Hindi naman yun ang posisyon natin eh. Kasi ako, naganyan na rin ako eh. Sabi ba naman sa akin, hindi kayo iniwala sa repentance eh. Nakakaasar na ewan. Kasinungalingan yan, pero malalim na kasinungalingan. Kaya ngayon, balik tayo dito, naka 12 minutes na ako. So bago natin na, itong mga verses natin about gaslighting in general, i-review natin, meron na kasi tayong, si Brother James, last year lang, o last year, yung tinakil niya rin sa Halloween. So hindi ko nakuha yung outline, pero inano niya sa Alahala, tsaka dito, no? Pero after ilang years na yon, ako naman, 3 years ago, yung sermon natin, Refuse Seducing Spirits and Doctrines of Devils. About Halloween din. Kasi po natin wala pa yung mga ampers doon eh. Kaya, reviewin ko na mabilis ha. Ang outline natin doon is, syempre, layuan natin. By the way, last year, meron tayong di ba? Again, sa poster making contest natin. Again, sa Halloween. Naalala niyo yan? So, ang text natin na 1 Timothy 4, tsaka 1 Thessalonians 5:22. So, ang points lang natin nun, 4, no? Departing from the faith. Ito yung mga demonic influence. So, anong gagawin natin dyan? Pag nakita mo na umaalis sa faith, parang yung sa ating, Deuteronomy, di ba? Ang ginagawa sa mga nag-a-attack, huwag tayo sumamba sa Diyos. Pinapatay yun. So, sa New Testament, hindi tayo nag-ganon eh, kasi hindi natin pwede patayin, kasi malaya dapat tayo eh. Ang pagkakaiba kasi ng government ni Moses, theocracy nga yun. Civil government na church pa. So, pag nagmatigas ka pa doon, patay ka talaga. So, sa atin, sa New Testament especially, di ba, under na yung dahil ng government noon. So, hindi natin pinapatay, pero pinapatay natin in some way yung kasinungalingan. So, pinupukpok natin, di ba, para mahinto, wala natin sila maka-influence na. Okay, so departing from the faith, demonic yan. And then, hypocrisy on the worst level. Matatakil na natin ulit yan. And then, basic blessing of the Lord being perverted. Okay, yung basic na blessing ng Diyos, katulad niyang pag-aasawa, di ba? Ngayon sila, pati lalaki sa lalaki, na-pervert na. So, demonyo yung gumagawa niyan. Yun ang point lang dito. And then, marriage, of course. And then, pati pagkain. Pinababoy. And then, point number 4, service to the Lord and good doctrine. Pati yung magandang doktrina, pina-pervert na naman. So, demonic din yan. So, doon na tayo natapos. So, iniiwasan natin yan. So, ngayon may mga tatakil din tayong ganun halos dito. Okay, so, dito muna tayo sa Wikipedia. Okay, kasi yung basics muna ng Halloween. Okay, saan ba nang galing yan? Again, sinasabi ng Catholic ngayon, di naman sa amin galing yan eh. Kasi sa mga pagano yan. Kasi hindi sila pagano. Tingnan natin. Halloween. Anong pagano ba ang Catholic? Para sa marami hindi. Kasi Christian, may Bible. Ang pagano sa kanila, yung mga sumasamba sa puno, sumasamba. Pero ang kailangan nyo maintindihan, mayroon din tayong seminar ng di ba, Origin of the Church. Naalala nyo. Iba kasi alam na, iba hindi pa. No? So, para sa mga bago, paano nabuo ang Catholic, paano naging state religion yan. So, ang ginawa nila, kasi nga ang leader no, Roman Empire, kasi ring a bell, Roman Empire. Naging Roman Catholic. Pero yung Catholic, ano na lang, ang nirule lang nila yung church. Siguro, mas pakipakinabang sa kanila kasi ang hirap naman talaga i-maintain ng civil government at bumagsak nga yung Roman Empire. Pero, nanatili yung organization ng Roman Catholic Church.
Kahit tingnan nyo po yan sa history, totoo yun. Wala tayong ano doon, disagreement doon. Totoong talagang kung may record at may record sila dati, na-preserve nila yon. Kung papakita nila yung public. Pero alam ko may mga record sila in public. Pwede mong parang museum, Vatican, something. Pwede ka pumunta doon, gusto mo. Pwede mo mabasa lahat yun. Okay? So, saan galing ang Halloween? Observed by many countries in 31 October hanggang All Hallows Day. Ito yung sinasabi ng Catholic na All Saints Day. And then, today daw is All Souls Day. Sa impyerno, sa langit, hindi malinaw eh. At by the way, bago ko malimutan, meron tayong preaching last time ng the bizarre definition of the pagans of the saint, no? Pag sinabi nilang saint, hindi ibig sabihin ng saint sa Bible yon, iba. Sila ang nagka-canonize, ibig sabihin sila mas magaling. Na ito, nag-apply, gusto mo maging santo, siyempre patay na yun. Kunwari lang, yung anak ko, gawin mo santo. Meron ba siyang miracle? Opo, di magsisinungaling na yung mga yun, kaya siya kunwari, ganyan. Ay, pwede ata maging santo. Naglolokohan itong mga to eh. Parang ano eh. Parang Nobel Prize din. Pero Nobel Prize kahit na paano, ano yun. Secular yun. Tsaka, mas maniniwala pa ako doon. Doon, hindi rin lahat. Kasi muntikan na nga raw manalo si Trump ng Peace Prize eh. Kasi daw, nagkaroon ng peace. Pagkatapos bombahin. Di ba? But anyway, lalo na yun, scam yun, santo nila. Anyway, kaya sabi ko yun, kasi nga, doon daw kayo siya nang galing yun. Ngayon, maraming, dito na magkakaroon ng pagtatalo-talo, sabihin nila, hindi naman namin ginawa, hindi naman kami yun eh. Kaso yung mga nag-aaral, napansin nila, daw, other theory, maraming theory. Ba't ang daming theory, ba't di nila alam? Kasi nga pag nagko-conflict na yan, alam yung history. Sino nagsisulat ng history? Sabi nga nila, history is written by the victors. Ganun po yan. Hindi mo makikita yung perspective ng talunan. Hindi na. Kunwari lang, yung gera ng Japan sa buong mundo eh, sabi natin justified pala. Hindi mo na malalaman yun kasi natalo sila eh. Sila magsusulat ng history, nakita niya yan. So obviously, alam natin mali rin naman Japan kasi imperial sila ngayon. Anyway. So, kaya maraming theories. Ngayon, pasto pa natin malalaman yun. Hindi tayo pwedeng bumalik sa Bible. So, sabi ko tayo, hindi tayo pwedeng bumalik sa past, di ba? Katulad din tayo si Back to the Future. Unless mag-invento sa inyo ng time machine. Hindi ka rin naman si Tony Stark. Hindi totoo lahat yun eh. Paano yan, pasto? Walang dahil. Mayroon. Kaya lagi sabi siya, paano mo sabi, pasto, baptist ang ano? Laging tanong yan eh. Recurring question, dapat alam niyo yung sagot dyan. Hanggat kaya nyo, amen? Kinig pa ba yung mga bago? Ano sabi yung baptist? Sandra? Wala ka naman time machine, ikaw din. Paano nga malaman yung original eh? Ito, salamat sa Diyos, piniserve niya to. Paano masabing baptist ang original? Lahat ng turo natin, naka-align dito eh. Di ba? Sabi ng Catholic, kami ang tunay, ba't iba yung tinuturo nyo dito? Actually, banaligtad nyo. Kung ano sinabi dito, yun ang ginagawa nyo. Pag 10 commandments na lang, alam mo yun, di ako bumilang 10. Ang tawag dito, ang tao ngayon talagang kaya naluloko din, ignorante na eh, sa Bible. Kaya, sa kanila, dagdag bawas eh. Alam nyo na ba yun? Iba? Dagdag, bawas muna, tapos dinagdagan, di ba? Ni-split yung huli. So, ganito din dito. Paano ko malalaman? Ang daming theory conflicting. Paano ko malalaman? Sabi ng iba, nako, napakaliit. Pero ang talagang history na alam kong totoo, ito nga sa Celtic, no? Ano yung Celtic? Hindi Celtic Celtic, bandang sa UK, banda doon sa Ireland, especially. Sa Ireland, Northern Ireland. Marami ng lahi-lahi dyan kasi. So, iba doon kasi napatay na, naging Kristiyano yung iba, pero may nanatili pa rin. Parang biblical account ng mga pagans, di ba? Nung nasakop ng Israel yung Canaan,
Nanatili yun eh. Sinabi yun sa Judges, saka sa Joshua, sa bandang huli ng Joshua, sinabi doon, di nila pinaalis lahat. Ano nangyari? Naging tinik sa tagiliran nila. Ganun na ganun din dito. Kasi siguro yung mga Kristiyano, panalo na tayo. Wala na. Kaya mga nagtatago na yung mga kulto eh. Kaso hindi mo pinatay. Okay, papatay ng kulto ngayon ha. Yung tamang pagpatay, ito nga yung sabi ko lagi sa inyo. So, yun. So, kaya nga natatawa yung isang pastor. Yung wala na dapat Mormon ngayon eh. Kasi in-expose na yan eh sa YouTube. Andun na yung history nila. Pero meron pa rin. Ang gagawin natin dyan. Eh, nasa kanila na yun. No? Ganon din po yung mga ibang kulto. No? Okay, ito yung, I believe, ito na yung ano. Sabi kasi ni iba, kesyo, iba naman yung Catholic eh. All Souls Day lang, tsaka All Saints Day. Yung mga Pagano, Halloween. Kami, All Hallows Day. Ha? Ang galing, no? Eh, ganun din nangyari. Bakit magkapareho yung Hallow? Kasi sa kanila, Saints is Hallow. Diba? Yun naman talaga sa Bible. Hallowed be thy name. So, problema, ang tanong ko lagi dito, bakit? Parang Pasko natin. Ba't ako against sa Pasko nila? Sinabay nila sa 25. Ang nag-set ng Catholic. Okay? Ang Halloween, sino nag-set? All Saints Day nila. Catholic din. Bakit nila sinabay dun sa ito po yung festival ng Celtic, yung sinatawag na, lagay ko dito yun eh. Ang spelling is Samhain. Parang Samain, no? Pero ang daw dyan, pronunciation is Samhain. Samhain. Festival nila. Ano meron doon sa Samhain festival nila? Tingnan natin. Ano meron doon? Basically, kung anong ginagawa ngayon sa Halloween. Ayan. Ano yung mga ginagawa nila doon? Nako, saan ko pa nawala? Rituals and bonfire. Yan. So, may bonfire. At sila doon ay ang ginagawa nila doon. Okay, yung spirit, yung divination. May human sacrifice. Ay, wala namang ganyan ngayon eh. Yung jack-o'-lantern daw, ganun daw ang nun. Alam niyo yung jack-o'-lantern? Yung pumpkin, ginagawa daw doon sabihin na, iniiwanan nila yon sa mga nakidnap nilang, may nakidnap sa pamilya ni, wag naman. Lang. Lalagyan nilang jack-o'-lantern yun. Naku, ibig sabihin, nakidnap na yung, sinacrifice na yun, pinatay na yun. Yan ang, mga dyan, nabalitaan dyan, no? And then, kaya siya may spirit, soul, again, iba yung definition nila niyan. May pareho, pero may mali, no? At, gusto sabihin yung, napanood niyo ba yung mga, minsan sa Disney, dami yung ako napanood ko kasi yung, yung Brother Bear, alam mo yan, tagal na nun eh. Kasi yung kapatid niya, nung namatay may panahon na mga spirit na gumagala, naging bear. Alam niyo ba yun, Brother Bear? Nakakaiyak yun. Pero yun. So kasi kesyo yung spirits daw, nakita, masugin siya sa kapatid niya. Sinumpa siya. Parang mga rin ng Pilipino, yung pinya, di ba? Ba't daw nagka-pinya? May si Pina daw ay hindi makahanap yun. Nasa yung sapatos ko, hindi ko makita, nay. Yung pinadami yung mata, naging pinya. So ganun tong mga kwento nitong mga to. Palagay nyo, tama yun. And then ito pa, yung maming na tinatawag and guising. So yung ginagawa ng mga trick or treat ngayon. Naalala ko nung kabataan namin, walang ganyan sa Pilipinas eh. Recent lang yan, may asawa na ako, ganyan. Bago lang yan, di uso dati yan dito. Pero siguro nakita ng mga businessman, okay yun Bibili sila ng mga gano'n, magkano lang yun. Candy, hindi nila kailangan. Treat sila. Nung pala, nasa MOA nga kami ng Friday. Walang nga yung magulang. Yung baby na kasing laki lang ni Richie, hindi, maliit pa kay Richie. Ang dami-dami pwedeng piliin, diba? Superhero, angel, hindi, sa kanya, demonyo. Nilagyan ng kulay pula yung gano'n. Tapos nakahubo. Tapos may fork pa. May buntos, may sungay. Ano nangyari dito sa mga to?
Influence lang yan. Eh, ang ano natin eh. Halloween eh. Hindi na nag-isip mo yung ibang tao po. Kaya natin ito tinatakel. Pag tayo naging pabaya dito, sabihin natin, okay na yan. Parang kanina, music usapan natin. Okay na yan, Steve Green. Okay na yan, ganyan. Okay na yan, Gary Valenciano. Yun, natutulog daw ang Diyos. Maganda naman yung banat niya. Ano pa isa niya pala? Natutulog ba siya yung dati-rati. Okay na yan eh. Sa Diyos din daw eh. Yan. Pag nagpabaya tayo dyan, makaka-influence sa atin yan. So, 30 minutes na ako. Anyway. So, mumming, yun nga. Literal na ginagaya nila. Nag-costume sila. Kaya protection daw sa mga masamang spirito. Ano nangyari? Yan, pag-ano. Basta wala naman nainiwala dyan. Pero yun nga ang style nila. Is ginagawa ng katatawanan, or tradisyon, or business, or basta mga bata lang yan eh. Ganyan na ganyan din yung mga sa bata eh. Yung mga bakla, di ba, na ginagawa nila, bata ang tinitira niyan. Pag na-normalize na sa mga bata yung bakla, kala nila okay na yun, kasi si nanay nga, dinadala ako doon sa mga bakla, sa Disney, puro bakla, napanood namin, si Vice Pangit, araw-araw namin pinapanood bakla, hindi okay na yan. Pag pinabayaan mo yan ganyan, yung isang bagay na supposedly obvious, magiging normal sa kanila. Kaya yan, so may mga related holidays, Britonic, ano ba to? Sa Briton, may namin yan eh. So hindi ko maano sa inyo to ah. Basta ito lang in summary ko lang, basta sa Celts, yung mga Celts na tinatawag. Ayan, so meron din kinalaman sa mga witch, Wiccan. Kung alam niyo yan, maraming ano ngayon, lantad na yung witch ngayon. Diba? Nung panahon na yun, daming mga ganyang witch. By the way, ang mga ML, diba? Mga witch, si Scarlet Witch, si Doctor Strange. Si? Sino yun? Adam's Family. Adam's Family. Yan, uso kasama natin. Hindi ngayon sa Netflix. Meron. Witch. So, tapos na yan. Yun muna yung ano natin sa Halloween. And then yung sa Samhain. Yan. So, ngayon, anong gagawin natin, Pastor? Nasa Bible ba na paano tiniwasan yan? Obviously, walang Halloween sa Bible. Pero may mga tinatawag na pagan practices. May witches na pinapatay po sa Bible. Alam niyo ba yan? Pinapatay nila yan. So, alam natin masama. Ngayon, itatali natin sa Catholic gaslighting nga. So, ang pinatawag natin gaslighting. At relate natin sa ginagawa nila ngayon na kasi hindi daw sila yung origin yan. Wala silang kinalaman dyan. Nagkataon lang. Nagkataon na sabay sila nag-celebrate sa mga santo, sa mga souls, mga demonyo. Nagkataon lang yun. Hindi nagkakataon yun. Pwede lang i-move sa April yan kung gusto nila eh. Pero talagang tiniming nila yun. Hindi ko pala sabi sa church history, no? Paano ginawa ng Catholic na pinagsama-sama nila lahat ng religion, lahat ng tao sa kanyang isang religion? Hindi madali yun kasi ano yan eh, personal yan religion, di ba? So what they did, according sa nabasa ko, I believe na totoo kasi it makes sense eh. Hindi mo basta-basta, simula ngayon, ikaw sumasamba kay Zeus, ito Roman, Norse mythology, tsaka Greek mythology, Roman mythology. Basta ngayon, Jesus na lang kayo. Kinalakihan na nila yun eh. Kaya ang ginawa nila, yung Zeus, naging kung ano man yan. And then yung Mary ngayon, dati, Queen of Heaven, ginawang Mary. Pinaralel nila po yan. Kaya yung Pasko, ganun din. December 25, nasa Saturnina mo yun, Saturnina gano'n. Ginawa nila Christmas. Kini-Christianize nila. Parang di na magwala yung mga pagano. Let's throw them a bone, sabi nga nila. Mayroon silang Christmas, mayroon silang mga tree, gawin natin Christmas tree. Mayroon silang star, gawin natin parol. O di wala nang gulo. Ay parang music din yan. Balik tayo sa music. May rock and roll sila, di lagyan natin ng Christian rock and roll. Tapos. Hindi. Pag ikaw ay nag-adapt sa kanila, may impluwensyahan ka. Amen. Sa mali.
Hindi niyo ba yun? And then, ayun nga, kaya ganun po yun. Kaya ang daming mga pagan practices, nilagay na nila sa Catholic. Ano yung, may beads, sa Hindu yun. Mga Hindu. Rosary naman, okay na. Hindi na Hindu. Christian na yun. Kini-Christianize nila, hindi nga rin Christian. Ano pa? So, ganun din po nangyari sa Halloween, no? Diyos-Diyosan. Masama yan sa Bible, pero hindi, meron din kami santo dito. Nakita niyo yun? So, pinagmimix. And then, sasabihin sa'yo, ikaw pa yung masama. Huwag mo nang tirahin si Nazareno, Si Jesus naman yan, Long hair, kulot pa, sunog pa. Kung sunog lang ako, malapit dapat ako dun. Dapat mag-i-realize, salamat, may Jesus na kakulay ko. Hindi, kaso hindi Kalokohan yun Amen. Perversion yun, nakakabwisit sa totoo lang. Amen. Ang dami pa rin naloloko. So ngayon ngayon tayong 5 points. Ngayon pa tayong 30 minutes. Intindihin natin ang gaslighting na ginagawa. By the way, hindi lang sila yan Iglesia ni Manalo pare-pareho. Pero kasi pinerfect kaya ang tawag natin sa Catholic mother of all cults Pinapattern ng iba sa kanila. Ginawa nga ng Catholic pagandahan ng simbahan. Pagandahan din tayo. Alaki yan. Member na kayo. Basta member na kayo Tapos tuturo na lang din sa mga bata, tawag natin dyan, yung para hindi sila mag-convert, yung prejudice. Tandaan yung mga salitang ganyan. Ibig sabihin nun, kaya ang hirap minsan i-win ng iba, sabihin mga taga-iba yan yung out-group thinking. Taga-iba yan. Kaya kahit siya lang ka lang, ano ba yan? Catholic ba yan? Tatanong kang ganun. Isa lang naman religion dati, ano tatanong Catholic? Baptist po kami. Baptist kayo. Catholic kami. So, hindi man sa madali. Kaya dapat tayo, equip tayo. Matalino ka. At ginagabayan ka ng Espiritu ng Diyos. Lagi, pati yung pabor ng protection ng Diyos nasa atin. Kasi ang hirap ng trabaho natin Okay. So, para maintindihan natin to, meron lang akong 5 dito na verses na related sa gaslighting. So, ano sabihin ng gaslighting? Number 1 na ma-relate natin dyan sa Isaiah 5. Sabi sa Isaiah 5, nadaanan natin to last time, 20. Sorry. 5:20. Sabi dyan, woe. Basa. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Ang sabihin ng call tsaka put. Tinawag ko si Rain na Master Rain. Ganon. Hindi nyo siya kilala. Ako kilala ko. Anong ginagawa ko sa kanya? Meron nilalagay ako sa kanya. Tinataas ko siya. Pinupuri ko siya. And then yung iba sa inyo, hindi nag-isip po, si Master din. Si Master. Si Father, si Pope, si Pope, si Mama Mary. Ang problema, ito baliktad na. Yung masama, tatawagin mabuti. Yung mabuti, tatawagin masama. Diba? So, sabihin natin yung Thursday, yung basket, diba? So, pinagpalit mo ngayon. Ito yung good basket, masarap kainin. Ito yung mga figs na bulok, huwag kakainin. Pinagpalit mo. Ito yung mabuti, Hindi. Napansin ko yun, Hindi, ito yung mabuti. So, may mga ganun tao. So, sino maniniwala dyan? Obviously, iba hindi maniniwala, pero ibang sobrang syunga-syunga na or na witchcraft nga Mabuti yan bakla. Mababait niya, mga bakla. Napaka-friendly niyan. Mormon, Kristyano rin yan. Kahit hindi. Darkness for light. Baliktad yun Bitter, sweet. Medyo subjective pa yan, pero hindi. Alam din natin yung matamis Alam natin yung mapait. So, nung kinalaman yan sa Halloween tsaka sa Catholic, alam niyo yung ginawa nila? Nabanggit na kanina yung saints Ang saints, banal yan. Pero hindi naging banal dahil wala siyang ginawang mali. Kaya litong-lito yung kahapon
Tatay, ano yan, Gabino pa yung pangalan niya eh. Hindi ko makakalimutan kasi may pastor na Gabino eh. Hindi pwede yun. Kasi dapat mabuti ka. Pag ano ka, ligtas ka, di ba? Talaga na-ingrain sa kanya yun. Okay, paano ko yun? Wala rin kaming time. May kasabay pa ako. Nag-iingay dito. Kahapon parang naalala ko tayo last year problema ko, ubo, di ba? Ubo ako ng ubo. Tapos mayroong Pentecostal day, nung babae pa. Ang lakas pang mga asaw. Eh, nauubo ko. Kita mo na, nauubo ka na. Gano'n pa. Ano? Kinalaman. So, walang connect pero sa kanila. Makaasal lang eh. Ganon din kahapon. Ganon ang ginagawa sa atin ito. Amen. Hindi sa amin yan. Pero alam natin yan. Sila nag-ano noon. Yung magsisimba sa kanila ng, di ba may simba yun? Kaya na-traffic tayo ng Thursday. Wala namang simba ng Thursday yan eh. Oh. Bakit? May programa na naman sila. Kesyo, All Souls Day, kay Science. Hindi naman maintindihan ng mga tao kung anong pinagkaiba nun. Kaya ngayon, bandang uli, ano nangyari? In general, anong tingin ng mga, sabi natin, mga pagano sa atin? Kristiyano, Catholic nation. No? Umaten sa Catholic, nagsimba-simba, mamaya atid na ng Halloween. Kasi hindi nila alam pagkakaiba eh. Alam nila yun ang okasyon ng October 31, 1 and 2. Magkaka-relate yun. Kasi talaga original, nakarelate yun. Pero dahil, ano nangyari ngayon? Magiging okay na yung demonyo kasi horror eh. Yun, Halloween nga yun, di ba? Hallow All Saints Day. O, halo na. Halo. So supposedly hindi related, naging related, na-distort. Yun ang gusto ko sabihin dito. Sa point sa verse na to, no? Dinidistort nila ang katotohanan. Pati utak ng tao, hindi ka maalam, masama ba yung mabuti? Masama, wala na. Kaya sabi nung kahapon, sabi ng engineer, graduating student ng civil engineer, wala namang masama at mabuti. Wala na. Nalito na eh. Kasi binobot up naman ni Lolo. Eh, tingnan mo, ang dami yung corrupt sa gobyerno eh. Sabi ko tayo, hindi naman Diyos ang gobyerno eh. Loko-loko tao din yan. Kaya sinabi ko talaga, loko-loko yan, galitin daw ang Diyos dyan. O, yun naman pala yun, nag-agree tayo. Huwag mo dama yung Bible dyan. Hindi tayo maliligtas kasi yung tao, sabi niya pa, pag sinabi ko sa yung ganito ako, pero hindi, di ba't mo gagawin yun? Ang tanong mo sa kanya, walang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Tama, at ikaw din. Ikaw din, alam mo, pag tinanggap mo totoo, paano kung di ako totoo? Di problema mo yun. Sabi ko. Medyo natauhan din. Kaya sa point na celebrating with the same date, supposedly not related, dahil si distortion po yun. Distortion yun, dinidistort niya yung utak ng tao. Sabi mo, di related, sabay. Hindi, may diferensya ng isa eh. Halloween, tapos naging All Hallows Day. Yung mga simpleng utak po, hindi na nila malalaman yung pagkakaiba nun. Akala nila, basta may Diyos, ikaw, may Diyos ka, may Jesus ka, may Satanas sila, may Diyos. Eh, para sa'yo, matamis yan. Para sa akin, mapait yan eh. Kita mo na? Magiging relative truth na yan. Delikado yan. So, yun ang number 1. Gaslighting na ginagawa nila, distorting of the truth. Pag na-distort nila yung totoo, ikaw ngayon, kala mo ikaw yung nababaliw. Eh, ang gagaling sumagot pa niyan. Harap-harapan, sabi mo, di ba si Jesus yan? Di ba long hair lang? Paano naging Jesus yan? Di si Jesus yan? Di, Jesus yan! Jesus yan eh. Kasi kahit hindi. Second na tayo, no? Ano pa ang related sa gaslighting na ginagamit sa Halloween at sa Catholic? Proverbs 16. Totoo po itong mga bagay ito. Again naintindihan kung mahirapan yung iba dito. Reviewin nyo. Dagdagan nyo ng marami. Attend. Okay, ako na lang muna. Sabi dito, 6 things that the Lord hate, yea, 7 are abominations. So ano yung mga bagay na kinagagalitan ng Diyos? A proud look, and then a lying tongue. A hands that shed innocent blood. Kung patay, wala namang innocente naman, pinapatay. Or equivalent doon. Okay? Nagawa ng masama. A heart that deviseth wicked imaginations, and feet that swift in running to mischief. A false witness that speaketh lies. Inulit niya yung kasinungalingan,
and he that soweth discord among brethren. So, anong relation dito? O yung kasinungalingan, that's one. Inulit niya pa. Pero ang nakita ko dito, yung soweth discord among brethren. Alam niyo ba pag nagagaslight yung iba? Pag ginaslight mo yung isang tao, kunwari ito, matino, ito, yung ginagaslight ko, ito. Siya, matinong, mag-isip. Kunwari lang, ha? So, bandang huli, pag naniwala to na mali na inisip niya, kahit tama, eh, siyempre sila magkakilala, tapos ginaslight ko to. Ano mangyari sa kanilang dalawa? Mag-aaway yun. Nakita niyo ba yun? Amen. Na hindi naman dapat, pero dahil sa ginawa ko dito, hindi ako alam yun, ha? Example lang. Kung ginaslight mo to, bandang huli mag-aaway, hindi naman kailangan mag-aaway. Amen. Parang religion niya, madalas ganun. Kaya nag-aaway, hindi naman kailangan, pwede namang mag-usap muna. Kasi may tinanim ng prejudice nga. Ay, pag sinabing ganyan, ha, tanong mo, saan ba sila? Ay, sabihin mo agad, Catholic tayo, iglesia tayo. Kaya pag solve winning, okay lang po, ano bang sigurado mo ang kaligtasan, anong sinasabi ng Bible? Yung parang pag-usapan natin, yun ang pang ano dun, pang salubong dun. Kasi yung style nilang ganun, ano na agad ginugrupo na agad nila. Which is hindi naman dapat, pareho lang tayong tao, tingnan kung alam mo to, pwede yung sumagot, personal mong pananampalataya. Hindi yung nilagay nila sa'yo, basta tayo ay ganito na, di ba? Catholic. Iglesia ni Manalo tayo, ha? So, kaya, point number 2, sowing discord. At yun, may tinatawag po sila noon sa, hindi ako nagkakamali, basta style to ng mga yung mga diktador. Ang tawag nila doon is divide and conquer. Narinig niyo na ba yan? Divide and conquer. Kunwari ay gusto ko kayong masakop. Dalawang baryo. Baryo A, baryo B. Gusto ko kayong sakupin lahat, pero pag kayong lahat, hindi ko kaya. So, ang gagawin ko, pag-aawayin ko kayo. Di ba? Maraming example sa Bible nun, di ba? Pinag-aaway niya yung dalawang bansa, bandang uli, manghihina siya. So, madali ko kayong sakupin. Nakikinig pa ba kayo? Divide and conquer ang tawag doon. Pag nag-divide na kayo, naglumina na kayo, saka ako kayo sasakupin. Ganyan po ang ginagawa ng marami. Especially ang gobyerno ngayon, ang dalas ng ginagawa yan. Alala ko na naman yung, alam niyo yung red ants tsaka black ants? Magkalaban ba yan? Magkaiba sila ng kulay, pero hindi mag-aawa yan. Pero pag nilagay mo sa isang giant, hindi mag-aawa yan. Alam nila, ito kami, black kayo, kami, red, okay. Pero pag inalog mo yan, magpapatayan yan. Kasi akala nila, sinanggi mo ako eh. Ay, sinapak mo yung ano. Akong basketball din. Lalaro lang kayo eh, siniko talaga nung isa, or baka nagkataon. So nag-away na. So sinong kalaban talaga doon? Yung nag-alog. Sino nagde-divide sa atin? Yung gusto mag-conquer sa atin. So tayo sa mga Pilipino tuloy, mga ordinaryong tao ang nagkaalog sa atin tong gobyerno. Para madali nila tayong ma-conquer. Ganyan po yan. Ginawa yan ng mga Espanyol din, di ba? Kahit mga Hapon, alam niyo makapili. Yan. So binayaran yung isa, ituro mo sila, nag-away na sila. Ang dali ko na sila i-conquer. Ganun ang ginagawa nito, sowing discord. Para sila ay mag-gaslight. Ginagaslight sila para sila ay mag-away. Totoo po yan. Nasasabi po, ikaw kasi nag-preach ka pa dyan, nag-away tuloy sila. Sandali. Nakayata na ba kayo nang nag-preach ka, nag-away sila? Minsan, pero silang gumawa nun, hindi tayo. Kasi tayo, anytime na pumunta tayo dun, ayaw nila, bakit na talaga tayo? Hindi sila, hindi sila handa, or hindi sila, sinasabi sa Bible, hindi sila karapat-dapat ng time na yon. They judge themselves unworthy of eternal life. So, ganun yun. So, siyempre, back out ka na. Ayaw nyo eh. Dahil pa tao dito eh. Amen. Nakita yung tao kahapon, siksikan. So, pangatlo. Siyang kinalaman sa Halloween, yun nga. Kaya ang dami nagtatalo ngayon sa Halloween na yan. Dahil sa kagawan nitong mga to. Anyway, tuloy tayo. Proverbs 26. Mga style po to. Basically, para sa mga bata, kasi nungalingan lang to. Okay? Ganun lang ka-simple yan. Pero, medyo advanced yung nating term natin ngayon kasi
alam niyo, kaya nga tinawag na sindikato yung sindikato eh. Hindi yan basta nagnanakaw lang ng pipitik lang ng ano. Pag sindikato na yan, organized na yan, organized crime. Ganyan na ganyan lalo ang Catholic. Wala kayo. May Jesuit pa yan na talaga namang train nila kung paano, parang spy basically. Alam niyo ang spy? Yan yung mga Jesuit. Anyway, nasan tayo? 26:24, ako na lang ha. He that hateth dissembleth with his lips and layeth up deceit with him. Nakikinig mo ba kayo? Siya daw nagalit, nagkukunwari sa kanyang mga bibig. Hindi lang lips yan, obviously yung mga salita. And layeth up deceit with him. Pag sinabi layeth up, parang nagtatayo. Ang building, di ba? Nilelay up mo yan. Pero nilelay pa yan, hindi building. Sinungaling ang panloloko. Ang dami pong scam sa panahon natin ngayon, di ba? Lagi na natin sa bakuna yan. Marami yan, before bakuna, ang dami ng panloloko po no, sa gobyerno. When he speaketh fair, believe him not. So, winawarningan tayo ng Bible, ang salita ng Diyos. Hoy, may mga taong galit, no? Galit sila. Hindi sinabi nito kanina, pero sa Diyos yan at sa katotohanan. So, ginagawa niya, nagkukunwari, dissemble. Nandang yung mga ganyang word, no? So, dissemble. Dissimulation, isa rin yun, no? Dito, dissemble with his lips, kunwari. Ito, sa 25 na lang, when he speaketh fair, ano yung fair? Magandang salita. Bakit kayo nagbabakuna? Kasi gusto natin matulungan silang maging malusog. Hindi sila magkaroon ng, yun nga. Yung Catholic naman, ba't sila nagtuturo? Si Mother Teresa. Para maging ano sila, magkaroon daw sila ng dignidad bago sila mamatay. Nung inimbestigahan pala si Mother Teresa, ay pambihira daw. Ang laki ng kinukubra na donation. So wala naman na namamatay lang din kasi hindi naman siya doktor eh. Pero kubra lang ng kubra, tsaka pinakamalala dyan, hindi niya sigurado daw kung may Diyos. Hindi na totoo. Hindi mo madre ka, hindi mo sigurado may Diyos. So, gano'n yan, sasabihin nila, i-celebrate natin ang mga santo. Eh, ba't di nila sineselebrate ako? Kunwari, santo akong totoo eh. Yun nga, kasi nga, may sarili silang agenda. Pero again, balik tayo sa Channel 2 na wala na, di ba? Pero meron pa rin Channel 2, Channel 7. Ano pa ako sa past eh. Sino mga galing? Sino superstar? Siyempre itong aming mga bata dito, di ba? Hindi, pag Channel 7 ka naman, itong mga galing, ito pinakamaganda, di ba? Nakita niyo yung hypocrisy doon? Hindi dahil maganda, pero kasi bata nila yon. O ganun din yung Catholic yun. Kaya itong saint namin, na kayo gumawa, na mali ang definition ng saint. Nakako nyo? Amen. So wag kayong papadala. Ang point natin dito is pretending to be kind. Ayan ang madalas. Gusto naman mag-gaslight. Kapatid, nakita niyo may mga pastor na gano'n, alam mo, marketing specialist or something. Si John Maxwell. Ito na naman, salamat sa Panginoon. Ngayon, yung iba totoo ha, yung iba, okay na. Hindi lang okay, talagang sinungaling. Amen. Doon ka madadalag, babalik ulit ako dito kasi feeling ko special ako eh. Special ka na eh. Una kung ligtas ka, paano kung hindi ka na iligtas? Hindi ka na iligtas, binobola ka lang. Ginagamit ka lang. Amen. Para sa kanilang agenda na demonic din. Paparami sila. Pag nakita maraming naloko doon, yung ibang hindi na nag-iisip, doon na tayo kasi marami yun eh. Kailan pa pinagbotohan ng katotohanan? So, whose hatred is covered by deceit. Inuulit po yung hatred. Kanina, hatred na naman is covered by deceit. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit. Pero pinagpaplanuhan ka na, ano sinabi sa likod ko niyan? Ano, ganito ginawa sa akin yan? Sa opisina, usong-uso po yan. Magalingan dyan. Iiwasan nila yung masasabi sa'yo. Nakita mo yung ano kanina? Pero kunwaring dahil kong gusto sabihin. Wickedness, his wickedness shall be showed before the whole congregation. So yun ang maganda naman doon. Later, mapa-found out din siya. Kaya ang point number 3, pretending to be kind. Gaslighting yan.
kunwari mabuti, bakit ko na yung bakuna, di ba? Mahal namin kayo, ayaw namin kayo mamatay, o ito, bakuna. Ay, namatay, ay, sorry. Ito pa, maganda. Para lahat tayo malusog, kasi ayaw namin kayo mamatay eh. Eh, hindi ka nagpabakuna, alisan ka ng trabaho. Alam ko pa, concern ka sa akin. Nakita niyo yun? Ano ba? Anong kinalaman sa Halloween nun? Masaya to sa amin. May programa ganyan. Pag ganyan, delete agad. Auto-delete ako nun. Sumama kayo this week sa ating Halloween program. Delete! Anong kinalaman ko dyan? Dalhin nyo yung mga anak nyo. May programa tayo dito ng mga demonyo. Mag-enjoy tayo. At masaya tayo. Nakita niyo yung paluloko doon? Ba't uminit? Ako lang, mainit. So, point number 4, emotional manipulation. Hoy, hindi pa kayo, ano dyan. Ganun din yung mga marketing eh. Sir, kailangan mo to. Oh. Eh, lalo na pa yung kinalaman sa religion niya. Hoy, huwag kayong ano lang na magpapamanipulate emotionally. Ang bait ko kasi, ang bait nito. Oh. Speak it fair. Isa yan sa mga, ngayon, ayun, kaya nga sinasabi ng Catholic ngayon, sabi, huwag kayong demonyo, dapat anghel. Sino ba yung, ano ba ginagawa ng anghel? Sige nga, ganun-ganun lang. Alam niyo ba tayo yung anghel? Alam niyo ba? Hindi manalo ha. Messenger lang po ang angel. Ngayon, mayroong mga human angel sa Bible, may mga non-human. Yan kailangan natin maintindihan. Dalawa yan eh. May mga anghel na messenger, pastor, yung iba, angel. Okay? Kasi angel, siya yung tagapag, ano dun eh, mensahero dun, na tao. Pero obviously, pag may pakpak na 6, 4, seraphim yun, tsaka cherubim. Non-human yun. So, bakit sila, ano? So, ganun din yung panloloko din yun. Iba naman, superhero, meron pa kang Blippi, nakita namin. Lala nyo ba yun? Spider-Man, meron, no? So, kumita dyan yung gumagawa ng mga costume. Eh, iba kahit hindi Halloween, nagko-costume. Bakit nyo gusto mag-costume? Hindi ko alam. Kasi gusto nila maging friendly, kaya siya ganun. Actually, nakuha nga yun sa binanggit ko sa inyo, guysing, tsaka, ano sa, nakalimutan ko agad. As mumming or guysing. Tandaan nyo yun. Nag-ano sila, parang anime. Tawag doon? Cosplay. Eh, yung mga buti na may mga, uy, puro anime ka rin. Isip bata. Nabuti man lang kung maganda yung mga uniform, di ba? Nung panahon namin, kunwari, ano ba? Eh, madalas yung mga uniform ng babae doon, ano? Kunwari, warrior, babae, labas dibdib nun. Ba't ganun? Kasi nga, may panloloko po yan, maniwala kayo. Merong ganong factor lagi dyan. Ay, iba, witch, Doctor Strange. Ganun-ganun pa eh. Harry Potter. Hindi na nalaos yun, no? Kasi ngayon, meron na naman daw sa, ano, sa Netflix, ewan ko, saan yan. Hindi na natapos yung Lord of the Ring eh. Puro ring, ewan ko ba, ano meron doon. So, pretending to be kind. Emotional manipulation last. Ito na yung binasa natin kanina. Ito yung pinakamalala eh. At malinaw po, no? Pinakamalinaw na gaslighting and ano ginagawa. Baka hindi ka niniwala. Sabi, pastor, naman eh. Catholic, Christian din yan eh. So, ang context kanina binasa natin, si Paul ay sinuusig siya. Alam natin from the Bible, totoong lingkod ng Diyos si Paul. Eh bakit siya inuusig? Eh sino may mga uusig sa'yo kung tunay kang lingkod ng Diyos? Mga apostol din, kaso false, no? Deceitful workers. Okay, mga transformer. Panahon namin, robot lang yan. Ngayon, mga trans na, mga transvestite na yan eh. Pag bawal ba bakla dito? Prayer. Lalaki. Pag sila na, Hoy.
Nakikinig ba kayo? Nag-enjoy naman. No? Pero yung totoo, magkaroon tayo ng kaunawaan. Amen. Na hello, meron dyan mga false apostle. Paano kung magiging apostle ka kunwari, magbibihis din yan, di ba? May mga bihis ganito rin, dissenting tingnan. Pero nanloloko naman. Amen. Deceitful workers. Nanloloko, yun ang trabaho nila, manloko. Transforming themselves into the apostles of Christ. So ito medyo generic na apostle to. Again, parang tagapaglingkod lang din yan, no? Kasi maraming apostol eh. Yung 12 apostles, specific yun. That 12, ganun yun eh. Kasi sila pinili. Pero may iba pang apostol na alam mo na, mga missionary din, mga apostol, basically. Preacher at missionary. Ang hirap na intindihan, Pastor. Anong malalaman kung tama? Hindi naman nata, wala naman. Ayun na, sinabi na nga eh. Pero sabi dito, marvel not. And no marvel. Hindi ka dapat nagtataka. Oh, may ganun pala. Nagtataka ka. Paano nila nagawa yun? Kasi hindi nila magagawa yun, di ba? Sinabi nilang lingkod sila ng Diyos, lingkod sila ng Diyos. Masyado kang baguhan. Sabi na nga ni Paul, huwag kang mag-marvel. Bakit? Kasi yung pinaka-leader nila, di ba? Hindi ko na nga nabasa eh. Wala na tayong time. Father of lies, di ba? John 8:40 onwards. Siya ang tatay ng kasinungalingan. Sinungaling niya sa simula at yun ang gagawa niya. So ngayon, ganoon din siya. Isa sa mga gagawin niya, magta-transform siya into an angel of light. Ibig sabihin, kaya siya kunwari, Kristiyano, preacher kunwari, di ba? May tanong si Pope, di ba? Pag binabalita kayo, lagi na I will pray for the Philippines. Hindi ko kailangan yan. Lalo kaming sasalutin dyan eh. Pag ganun din, amen naman ang amen yung iba. Pray for us, Pope. Ano na ba kayo? Leo? Anong pang tawag ko dyan? Pope, may ganun pa rin, no? So therefore, it is no great thing. Nakuha niyo ba na sundan nyo? Huwag kayong magtataka. Kung may sinabi sa pastor na false prophet dito, nasa Bible yung matagal na. Alamin mo na lang paano mo siya ma-identify, iniwasan. Pag naiwasan mo na, tulungan mo na yung ibang na loloko na mga yan. Amen. Hindi yung napakalaking bagay, sabi niya, siya nga, si Satanas nga yung nag-transform angel of light, lalo yung mga ministro niya. Also transfer the ministers of righteousness, kunwari lang. Sa itsura, parang ministro. Anong last dito? Deception disguised as truth. Ganun po ang gaslighting. Sinasabi nila, siguro, ganyan talaga, ganun ba talaga yun? Ganun yun. Romans 16:16. Nakita niyo mga mukha nun? Ano sabi niya? Mga kapatid. Ang mapaglilingkod ko sa inyo. Ganyan pa yan eh. Hindi galing mga nag-aalog, I believe. Pati yun, inaano nila siguro, pinapractice nila yun. Pare-pareho eh. Ito lang mga pagmamalaki sa mga Baptist, kahit pansinin nyo. Iba-iba kami ng style kasi yung style is irrelevant minsan. Iba-iba tayo ng style. Amen. So pero malalaman mo totoo yan kasi hindi tayo nagmamaster nga sa kung paano tayo papaniwalaan. Madalas ganun. Ano yung andyan yung Bible, preach mo, yun na yun. Okay? So ano yung dinidiscuss nila katotohanan niya? Mga saints, soul, dead, yung horror, tsaka yung mga gory. No? Ibig sabihin yung gory, yung mga kadiri. Nakita nyo naman siguro yung mga palabas ngayon, di ba? Mas gory, mas nakakadiri, mga nanggaling lang yan una sa saints. Kasi yung saint, patay na, di ba? Oo. May soul na yun, yung soul. Di patay, di ba? Patay. O, di patay, di katatakutan na yan kasi patay eh. Supposedly, di nakakatakot yung patay. Patay na nga eh. Amen. Pag ligtas na. Nasa langit na. Wala nang katatakutan doon. Yung nasa impyerno, yun nakakatakot. Pero pag natin pag-uusapan yun, dito. At saka yung, alam mo sa Bible, yung mga gory, ibig sabihin yung, tinatago na yan eh. Kabastusan, medyo, ang tawag nila dyan is yung graphic. Diba? Kaya ako minsan nag-iingat din ako dito. Pero gusto kong maintindihan nyo. Kailangan maintindihan. Pero minsan, yung lang detalyado, diba? Lalo pa yun, alam nyo yung siya tinusok. Sa bagay, nasa Bible din yun, si Emesa, sinaksak yun eh.
Pero yung mga talagang pinapakita ko, sumisirit yung doon. Tapos horror, tapos, ay, gusto mong panoorin kasi Halloween. Biruin mong binigyan mo ng slot sa buong taon mo yung ganun. Minsan tinatakil natin, pero ang ganito lang, di tayo nagre-rejoice. Nakita yung pagkakaiba? Kaya minsan napag-usapan yung sex, ganyan. Hindi natin yung ginagawang katatawanan. Iniingatan natin yun. Ganon din siyempre kapag kamatay, pinatay, nagkasakit, no? Hindi natin tinatawanan yun. Paano pag mayroon kayong araw nga na gano'n? O yun, pati yung mga films, pati yung mga costume pa ng bata, di ba? Nagtatakutan pa yan, nag-gano'n tawag doon. Spoof, ano yung tawag doon? Hindi nanloloko. Hindi yun. Pinaprank pa, di ba? Tuwan-tuwa pa yung mga yan. Natakot ko siya. Kung kinabahan yun. Kaya pag gano'n, suntukin mo agad pag may ano eh. Para magsisi. Kasi wala namang ganyan sana. Yung totoong monster yung nasa harapan mo, patay ka. Just for laughs. Ba't mo kailangan mag-laugh? So yan, tapusin na natin doon. Ang gusto ko na sabihin, may mga panluloko talaga, mag-ingat tayo. Ngayon, ginagamit po yan, napakalakas na ano yan. Again, nung panahon namin walang ganyan. Pero ngayon, bakit? Again, sa mga kumpanya lang eh. Sa amin, may programa sila doon. Kung binigay nila sa empleyado yung masaya pa kami. Gumastos sila ng 1 milyon doon para mga suportahan, mga bakla. Mga suportahan ng mga Halloween. Bigay mo lang sa empleyado, kahit 1,000 kami isa-isa, okay na ako doon. Hindi naman ako attend doon eh. Ang pakialam ko dyan. Okay, so labanan natin yan. Yun nga, mahirap labanan, hindi mo alam. Ang hirap din ng maging, ignorante or hindi accurate sinabi mo kasi naman ay wala kang pagkunan, di ba? So, yeah, I believe, obviously, medyo mahirap yung topic. Ito mga ganyan, panluloko. Ang hirap, hindi may nagkaibigan ka o kapatid ka nag-take or treat. Ano sabihin, masama yan? Di naman masama ito eh. Ginagawa nga sa sa kumpanya namin o kaya sa church eh. Meron pong gano'n na church na may Halloween. Sobrang liberal na yun. Pero yun nga sinasabi natin nakakaano, di ba? Ang hirap ng distinguish kung yung Kristiyano tsaka yung hindi. At meron ding mga Christian churches na yun, tanggap ang bakla, tanggap ang pastora. Ano na ngayon, free for all na eh. So, hindi dapat. So, paano ka malalabanan yun? Alamin mo itong mga bagay na to. Obviously, ang dami ko nasabi. At least yung spirit lang nun. Sana nakuha mo. Amen. Parang topic natin kanina sa music. Yes, hindi yan makukuha mo agad. Isa. Basta may drums. Masama yan. Masama saan? Masama sa kailan. Diba? So, ako yung drums. Yun nga, medyo alam ko yung drums eh. Pero minsan may kunwari may documentary ka na para lang matutunan tayo, yan. Lagyan mo ng konting drums dyan, dito. Okay lang, pero sa church mismo, very solemn to eh. So hindi natin dinadagdag yan. Amen? Kaya kinakat ko na pag special number, nakat na yun live. So isipin ko lang, i-upload ko, hindi. So, yeah, pero mas maganda kung ito gusto sabihin kanina, no? Mahalin mo yung... Kasi parang boring, pastor, puro hymn na lang, tsaka may dahilan bakit ka na-boring doon. Iba, bakit boring na boring sa Bible? Iba, ba't di makatagal sa ganitong klase ng preaching? Diba? Kasi wala pa doon yung puso nila eh. Ayaw nila sinasabihan sila kung tao mali, bakit ikaw, ba't hindi ako? Ako mag-iisip pa sa sarili ko, bakit ikaw? So, yung iba hirap doon. So, sa atin, maraming topic kasi, sa ibang topic, baka maaaring okay tayo, sa ibang topic, hindi. Lalo sa music nga. Yan dito sa celebration, nabanggit ko sa inyo, yung ating pinapakinggan sa Anderson. Sa mga ganito, so okay sila sa Halloween, obviously. So, bang madaling topic yun eh. Kaya sa Christmas, sa Easter, na ano rin sila dyan. I believe, para sa akin, hindi ko na yan eh.
Kung gusto nyo talaga celebrate yan, huwag nyo nang ilagay sa church. Doon na kayo sa inyo gusto. Kasi sa church, hanggat maaari, lahat ng ginagawa natin dito, nasa Bible na tama, lahat ng mali, wala. Pati practice, pati music, pati alos lahat sana. Okay, walang perfect eh. So, yun yun. So, sana, yan binalance ko na lang Kaya nagkaroon tayo sa gaslighting. Generic topic yung kahit hindi Halloween. Sana nakakuha natin yun. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo po'y natuto ngayon. No, medyo obvious naman na hindi ang Halloween na yan sa mga Kristiyano. But hindi na may tatanggi, Panginoon. Yan ay pumapasok, sinusubukan pumasok sa aming culture at churches. Nawa natindihan namin. Sinasabi nyo, binarningan nyo na kami dyan about the works of the devil, Panginoon. Even sa churches, mag-penetrate yan, mag-creep in yan. So, maintindihan namin, Panginoon, malayo pa kung kami aral. Alam namin Espiritu ng salita, Panginoon. Ay nararamdaman namin kung medyo may something's wrong sa music man yan, or sa palabas, sa celebration, sa mga verses na ginagamit minsan, Bible verses, version. Mga kaibigan din namin minsan, mag-ayaya dyan, walang masama sa ganyan, kaysa ganyan-ganyan, pareho lang yan. Ayun, nawa ay maging discerning kami para kami po yung kalugdan niya ng lubos sa Panginoon na walang hadlang sa pagpapala. Kailangan po Lord kayo mag-ingat muli sa bawat linggo na naman, araw darating, Panginoon. Ingatan yung bawat isa, tulungan, matawarin niyo rin kayo sa kasalanan namin, Panginoon. Nabanggit kanina, I pray ay kalugdan niyo ang bawat isa, Panginoon. Tulungan, Panginoon, na magawin niya po yung ng kalooban din. Wala rin niya si Pastor dito rin. Ay pong kumilos, Panginoon. Special blessing, Lord. Miracle, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon, at operation. Kung ano yung kalooban niyo, Lord, matuloy, hindi matuloy. The best lang po ang nangyari. Nagamit pa siya ng matagal, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malo natin. In Jesus' name we pray. Amen.